Patuloy na monitoring sa epekto ng shear line sa sektor ng agrikultura sa Eastern Visayas. Ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Asek De Mesa, magandang tanghali po, si Ninya at si Eunice po ito. Hi Eunice and Nina, magandang tanghali sa lahat na nakikinig at nanonood. Magandang tanghali po. Alright, Asek, 20 lugar na po sa Eastern Visayas ang sinailalim sa state of calamity dahil sa pagbabaha. Dito po ba sa sektor ng agrikultura, gaano kalaking halaga na po yung mga estimated loss sa agricultural commodities sa ngayon, lalo na po sa lugar na apektado ng pagbaha? Eunice, dito sa pagbaha ay ongoing yung consolidation natin ng damage report, bagaman may mga initial 20 damage na particular doon sa mga rice areas natin. Kaya nagpalabas tayo ng abiso na pwede yung ating ACPC Assure Loan. Ito yung Survival and Recovery Loan na 25,000 para sa ating mga affected na mga farmers. Paglabas natin ng mga buffer stock ng ating. Babalikan po natin si Asek De Mesa. Medyo nagkakaproblema lang po no, sa kanyang linya. But Asek, gaano po ang kalaki ang halaga po ng estimated loss sa agricultural commodities natin sa mga lugar na apektado po ng pagbaha? Hi Eunice and Nina, magandang tanghali uli. Itong shear line natin as of to date, ang apektado na natin is about 6,486 farmers. Ang naitala na na-damage is about 147 million pesos. Yung palaya natin, ang pinakamalaki ang naapekto, about 145 million. Sir, mula po sa ano-anong mga munisipalidad at lungsod sa rehiyon, nagmula itong mga reports na ito ng matinding pagbaha at pagkaapektado sa mga agricultural products? Pinakamalaking reported na damage natin ay sa probinsya ng Capiz, about 80 million, and dito sa Northern Samar about 45 million. Ito yung pinakamalaking pinanggalingan ng damage. And of course, na dito rin sa Region 5, yung probinsya ng Albay, Masbate at Sorsogon. So 7 probinsya, kasama na rin dito yung Eastern at saka ang Eastern Samar at ang probinsya ng Samar. Okay, ayon po sa report, Northern Samar ang naitalang may pinakamataas na reported agri damages. Gaano po kalaking ektarya ang estimated na napinsala ng baha at ilang magsasaka po ang apektado sa ngayon? Also magkano rin po yung mga damages? Ang total na affected farmers ay 6,486. Ang apektado dito na area is about 7,415 na hektarya dito sa 7 probinsya ng Bicol, Region 6 at saka ng Eastern Visayas. So pinakamalaking damage nga po rito sa Eastern Visayas. At nagtototal na po ito ng 147 million pesos na katumbas na damage at karamihan nga po nito ay nasa rice area po natin. Sir, ito naman po kasi karaniwan po talaga no, sa summer yung tama, may mga gumuhong lupa pa po as per monitoring din po namin sa mga pantalan. Pero ano naman po yung mga susunod na hakbang ng Agriculture Department sa mga nangyari po na ito? No? At ano po yung assistance na inaasahan po ng magsasaka sa mga pamahalaan po, of course, para makabangon muli sila sa kanilang sakahan? Tama niya and Eunice, nakahanda agad yung ating Regional Field Office. At nakahanda na yung ating mga buffer stock ng seeds. Ito ay more than 2,100 bags. Nagkakahalaga ito ng more than 3 million pesos. Pati yung binhi ng mais, almost 2 million pesos at assorted vegetables at yung ating mga livestock and alternative livelihood. So this is more than 10 million pesos na ready and available. And then nakipag-ugnayan na rin tayo sa ACPC. Ito yung ating agricultural credit
Policy Council para sa pamimigay ng ating Survival and Recovery Loan Program. Nagkakahalaga ito ng 25,000 pesos sa bawat apektadong magsasaka. Wala itong collateral at walang interest at pwedeng bayaran sa loob ng 3 taon. Paglilinaw lang po sa mga ganitong sitwasyon, ano naman po ang nangyayari sa planting at cropping season sa mga binahang sakahan? Gaano po katagal maisasaayos sa mga ito pag humupa na ang tubig baha? Pagkatapos ng baha, magkakaroon niya ng paglilinis at ihahanda uli yung lupang sakahan. So pag ready na uli ang ating mga magsasaka, katulong yung ating lokal na pamahalaan, pati yung ating regional field offices, magpapaano tayo ng mga makinarya para mas mabilis yung kanilang paghahanda sa taniman. Ngayon ay mid-November, ito pa rin yung simula ng taniman natin na ina-expect natin na ma-harvest by March or April next year. So tamang-tama pa rin yung ating period ng pagtatanim at sana wala nang darating pa na masamang panahon para tuloy-tuloy yung pagtatanim ng ating mga magsasaka. Asek, sa ngayon po ba may update din tayo sa mga buffer stocks mula sa inyong mga warehouse? Yung mga buffer stock natin, naka-standby yan. Na-procure na ito early on kasi naghahanda tayo. Para sa susunod na taon ay meron tayong early procurement na nangyayari yan sa lahat ng regions natin. Naka-preposition yan para every time na may ganitong mga sakunan, nakahanda, maging sa palay, mais at sa mga vegetables natin, naka-standby po yan para sigurado tayo na meron agad ipapamigay ang ating mga regional field offices. Katuwa nga po ang mga lokal na pamahalaan. Asek, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga apektadong lugar ng mga pagbaha. Maraming salamat ulit, Nina and Eunice, sa pagkakataon. So ngayon po ay nakahanda yung ating regional field office at pwede po makipag-ugnayan ang ating mga apektado magsasaka sa kanilang mga municipal at provincial agriculturist at para po matugunan agad yung mga pangangailangan lalo na po dun sa mga naapektuhang lugar dito po sa 7 probinsya. Muli po, maraming salamat at magandang tanghali po. Alright, maraming salamat po sa update at sa inyo pong oras, Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture.